So ito mga kababayan, mayroon po tayong balita ngayon patungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Good day sa inyong lahat. This is me, I'm back. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo mga kababayan sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon? Eto, pag-uusapan po natin ngayon mga sangkay itong patungkol po kay Pangulong Bongbong Marcos kasi may breaking news. Ngayon lamang po, no? May lumabas na report. Nako, ano kaya ito? Pag-uusapan po natin yan ngayon. Anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, ayan, tayo po ay 1.6 million subscribers na. Nadagdagan na naman po tayo ng 100,000 na mga solid sangkay dito sa YouTube. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, nako, ano pang hinihintay mo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, ito yung balita, mga sangkay. May balita kay PBBM. Ito ay good news. Pero samahan po natin ng bad news sa dulo. Ang good news kay PBBM ay ito. Inaprubahan ng House Committee on Justice na pinamumunuan ni Batangas Representative Luistro nitong Lunes ang ulat na nagbabasura sa mga impeachment complaint na inahain nina Attorney De Jesus Makabayan Black laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So, ayan na mga sangkay. I know bad news po ito sa mga DDS, pero ito good news mga sangkay sa mga taga-suporta ni PBBM. Okay? So, anong dahilan mga sangkay? Ano ang dahilan? Bakit na-dismiss? Basahin po natin ngayon. Ayon po dito. Okay? Ayon po dito. Now, be it resolved by the House of Representatives to dismiss the impeachment complaints against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. for being insufficient in substance. Ayan na ha, insufficient. Ako may personal opinion pagdating dyan. Hindi naman po ako abogado, hindi naman po ako mambabatas mga sangkay. Pero for me lang din talaga, yung mga reklamo na dapat ma-impeach si PBBM, tapos ito yung grounds ng complaint, malabo mga sangkay. Kagaya ng sinasabing, tumanggap daw si PBBM ng kickback sa flood control, involved siya sa flood control. Guys, common sense naman. Kung involved siya, hindi niya papa-open yan, hindi niya pabubuksan yung issue na yan. Hahayaan na niya yung mawala hanggang sa iba na yung issue na pumutok. Tatabunan at tatabunan. Yun ang best way para maka-exit ka ng maayos. Pero hindi guys. Si BBM po ang dahilan kung bakit naungkat ngayon itong korupsyong malala na systematic sa Pilipinas. Diba? May naalala ba kayong presidente na gumawa niyan? Wala. Doon pa lang alam mo nang walang katuturan yun eh. Yung sinabi pa na gumagamit daw si BBM ng pinagbabawal na pulburon. Isa po yung kalokohan eh. Walang ebidensya. Diba? Walang ebidensya. So, paano uusad yan? Ano yung ebidensya nila? Yung AI na video na in-upload nila nung una? Na AI na nga, halatang hindi pa siya. Hindi pa ginalingan, hindi pa pinunduhan ng maayos. Diba? Si San Juan Representative Zamora ang naghain ng motion na aprubahan ang committee report sa botong 39-4 at walang abstention. Inaprubahan ng committee ang report na nagbabasura sa mga reklamo. Ayan, mga sangkay. So, ito ay good news, syempre,
sa mga taga-suporta ni PBBM. Pero yung mga anti-BBM, Diyos mio, Marimar, nagwawala yan ngayon, mga sangkay. Sigurado, mumubula po yung bibig niyan ngayon, kakabanat na naman kay BBM. Bangag, kung ano-ano sasabihin na naman yan, mga kakampi daw ni BBM, mga kurap. Well, may mga kurap po talaga. Pero hindi lahat. Okay? At saka tama naman din po yung pagbasura dito. Kinilala rin ng committee ang manifestation ni mamamayang Liberal Party List, Representative Laila de Lima, na siya ay pabor sa pagbasura ng complaint, ng DSO's complaint, subalit hindi pabor sa pagbasura sa Makabayan complaint. Oh. Ang dalawang reklamo ay idineklarang sufficient in form, subalit insufficient in substance. Okay. Marami naguluhan dyan no? Sa sufficient in form. Akala ng iba, trinidor na si PBBM ng kanyang mga kakampi dyan sa kamera. Pero, hindi din mga sangkay. No? Tiningnan talaga nila na maayos. Sufficient in form. Ibig sabihin, dumaan sa maayos na proseso, na ilagay sa tamang proseso ang pagpa-file ng impeachment. Pero ang problema, insufficient in substance. Ibig sabihin, walang kalatoy-latoy ang reklamo. Okay? Ang committee report ay ipapadala sa plenaryo para pagbotohan ng buong kamara. Okay? Tanging 1/3 lamang ng kabuuhang bilang ng mga miyembro ng kamara ang kailangan upang mabaliktad ang desisyon ng Justice Committee. Mayroong 315 miyembro ng kamara sa kasalukuyan. Kung makukuha ang kinakailangang 1/3 na boto, ipadadala ng kamara ang articles of impeachment sa Senado na siyang magsasagawa ng impeachment trial. Kaya nga lang, malabo na po ito. Malabo na mga sangkay. Malabo na kasi ito na inaprubahan na yung pag-dismiss So, alam na po natin ang kasunod na ito. Mga sangkay. Pero ito yung bad news kay VP Sara. May bad news kay VP Sara dahil may muli na naman pong nag-file, pangatlong impeachment complaint ang final sa kanya. At kapag natuloy ang impeachment trial, may lalabas. Ang lalabas daw po ay si Madriaga. Yun ang bad news. Kasi marami daw po alam. Okay? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.